Nag-meet up naman na kayo. Ano ba ang gusto? Ang gusto nga niya kasi sex. Bakit kasi pumayag ka na ikaw yung makipag-meet up dun? Kasi ang tagal na namin kausap sa chat yun. Oo nga, sabi niya, gawain na lang daw niya ako, ganun. Sabi ko, hindi sa'yo na yung ari-arian mo. Pati ari mo, sa'yo na. Nag-check na kami. Ang bata ng boses sa, sa video call. Tapos, nung na-meet up ko, ng tunda pala. Pero bakit ginusto mo yung mga ganyan? Makipag-meet up sa iba't ibang tao. Sa maurang edad, nagkakaganyan ka. Wala ka bang parents? May parents ka ba? Hindi ko lang, naano na siguro ako sa sinabi na bibigyan daw ako ng 1K. Wala rin kasi ako pagbaod eh. Kung gusto nyo makipag-meet up, dapat sa may Jollibee, 7-Eleven, yung mataong lugar para kahit pa paano, di ba, maging panatag ka rin. Hindi yung gano'n na iuwi ka nyo dun sa kanila. $50. Okay ka na, ma'am? Okay na po. Ito ang daming cancel kanina. Pumasok yung booking. Ano? Maraming cancel. Na-accept ko na kanina tapos na-cancel ulit. Tapos na-book ulit. Wala siyang data sa loob eh. Napag-isipan ko tuloy na nantitrip yung booking. Muntik ko nang i-report eh. Kasi kada accept ko, kinakancel. Tinawagan ko na nga eh. Ano kasi, walang data doon sa loob. Hindi maabot yung signal. Tinicturan ko yung location yun eh, kasi kinukupal ako kanina eh. Bakit? Ba't ka kinukupal? Sino ba yung tatay mo ba? Hindi ko tatay yun. Kaibigan mo? Hindi. Ano? Alibog lang talaga yung hype na yun. Sino ba yun? Wala, binirahan ko lang. Ano kasi, pinabubuto niya ako doon. Tapos, sabi niya, meet-up daw. Kala ko bata-bata pa. Pagharap ko matanda na, buti may dala akong gunting na matulis. Tinutukan ko eh. Kapag di mo ako binukbang, ina mo, papatayin kita. Grabe, nakakatakot ka naman. Ay, siyempre, self-defense lang, di ba? Takot din ako sa ganun. Kumbaga gusto kanyang iisahan. Kala niya sa akin, maisahan niya ako. Baho niya. Tagpi-tagpi nga bahay niya eh. Saan ba kayo nakakilala, ma'am? Sa chat yan, kaibigan ko yung ka-chat niya. Kasama ko kaibigan ko. Ayaw niya ipasama. Yung pala, alam na. Sa chat yan dapat yan, nagsagda siya ng una ng 500. Tapos ngayon, kala namin bata-bata nga. Ayun, minitap ko. Tanda na pala. Okay na yun kasi kung mga kaibigan ko to, matik. Patay yung mga kaibigan ko. Mga bobo yun eh. Sa akin walang ganyan-ganyan. Ano ba yung service na binigay mo sa kanya? Wala, di ako magpapagalaw. Ano lang, gusto niya kasi makipag-meet up. Ano lang daw, date lang daw sa labas, gano'n. Tapos, tinabok niya ako, pinamagalan, layo. Kasi malayo pa talaga bahay namin. Nakikistayin lang ako dun sa sa mga kaibigan ko. Kasi nga may pasok nga ako. Kaya dinailan ko na lang, may pasok ako sa school. Para, alam na. Para makaalis ako dun, ang kulit. Tutukan ko ito, dala ko pa rin yung gunting ko. Grabe naman. Bakit ayaw ka niyang paalisin naman? Kung tapos naman na yung pag-ano mo sa kanya. Nag-meet up naman na kayo. Ano ba ang gusto? Ang gusto nga niya kasi sex. Ayoko nga lang ganun. Ay niya kinakatakot pero nag-aaral pa ako eh. Tsaka baka magalit yung jowa mo, no? Ay, wala akong jowa. Ay, wala. Nagagalit na kasi kasi mga kaibigan ko eh. Sabi dapat to, di daw pumayag na makipag-meet. Ang bobo ko daw. Sabi ko, kaysa naman na kayo yung andito na dapat kayo yung pamit. Oo. Sila daw kayo makakamit na ako na lang. Bakit kasi pumayag ka na ikaw yung makipag-meet up dun? Kasi ang tagal na namin kausap sa chat yun. Bakit ano ba yung profile pic niya? Bata siya? Oo. Tapos pagtingin, Tanda na. gumagamit lang pala ng picture. Diba?
Panggap-panggapan pa siya na kanya daw yung buong ano na yun. Sa iskinita na pagpasok doon, ang lawak kasi kanya daw lahat yun. Yabang naman pala. Oo nga, sabi niya, gawain na lang daw niya ako, ganun. Sabi ko, hindi sa'yo na ari-arian mo. Pati ari mo, sa'yo na. Eh bakit kasi hindi mo nilinaw bago ka pumunta dyan sa kanya? Nag-visit check na kami. Ang bata ng boses sa, sa video call. Tapos, nung na-meet up ko ng tunda pala, kanina pa ako dyan sa oras na. Nagagalit na ako. Nung mga alas 11, dun na ako tinutukan ko sa kasilyo. Mamili ka, papakulong kita, papauwiin mo ako. Ilang taon ka na ba? 17. 17 ang bata mo pa. Kaya sabi ko sa kanya, di ako nagtakot sa kanya. Kasi laki akong tambayan. Kaya ko makipagsaksakan sa kanya kung lalaban siya. Pero bakit ginusto mo yung mga ganyan? Makipag-meet up sa iba't ibang tao. Hindi, person ko lang makikipag-meet na hindi ko talaga totaling kilala. Sa nabibideo call namin siya. Sa akin siya sa chat, tsaka sa video call kausap. Kala ko kasi talaga bata-bata pa. Tapos kasama ko dapat yung kaibigan ko. Sabi niya, ikaw na lang din, may pasok pa pala ako. Sabi ko, ako rin naman Sabi niya, dagi bibigyan ka nga daw niya para may pambaon tayo bukas. Sabi niya, sabi ko, sige. Sa murang edad nagkakaganyan ka. Wala ka bang parents? May parents ka ba? May parents ako pero wala na silang pakialam sa akin. Bakit? Wala, matagal na. Independent talaga ako. Nagtatrabaho ako. Meron bang parents ganun na wala silang pakialam sa Oo. anak? Meron kapag hindi ka talaga mahal. Hindi kasi, since kinder ako, dun ako lumaki sa lola ko. Tapos lumayo love ko sa mama ko kasi lagi niya ako sinasabihan ng sakit sa salita. Malayo talaga love ko sa magulang ko. Lalo na rin sa mama ko. Pero yung mama mo at papa mo, goods naman sila. Okay naman. Ang ayoko lang talaga sa kanila, namamahiya sa labas. Isasabihan ka ng pokpok kasi nung oras na daw ako umuwi. Masama bang nasa bahay ng kaibigan ko? Kwarto naman ng kaibigan ko yun. Babae naman. Tapos dalawa lang din kami nandun. Pero bakit sasabihan ka namang pukpok ng nanay mo? Di ko alam. Baka gawain niyo dati. Matagal na ba yung ganyang gawain mo? Hindi. Kasi wala kapag may tugtog di ko kilala. Di ko alam. Naano na siguro ako sa sinabi na bibigyan daw ako ng 1K. Ano lang daw, meet up lang. Kasi kakauwi lang daw niya galing ibang bansa. Dahil sa pera nagipag-meet up ka kasi hindi mo kakakilala. Wala rin kasi ako pambaod Pambaon? So dahil wala kang pambaon, ginagawa mo yung ganyan. Kaya mo na kuya, wala naman nangyari. Baka kung hindi niya talaga ako pinauwi, napatay ko talaga siya. Hindi ako natatakot sa kanya kasi nanay ko, pag binubugbog ako, sumasagot lang ako. Pero pag ibang tao, hindi nilalabanan ko talaga kahit mas matanda sa akin. Hindi ako nagpapatalo, lalo na kung ganyan pakalibog. May harassment ba na nangyari sa'yo? Wala, hinihila lang niya ako. Hablutin ko agad yung pang spray ko dito. Yung pabango ko, nakati sa mata yun. Tapos, kinuha ko rin yung gunting, tinutukan ko. Tapos sabay nag-voice record ako. Para para may panlaban ako sa polis kasi binibidyohan daw pala niya ako. So, siguro gusto niyang i-film yung kung may mangyari man. Na kasi talaga ako, nakapitid akong crop top. Tapos, may dala talaga akong extra damit na oversize na long sleeve. Yan, dinala ko para sure ako talaga na hindi ako mababas sa daanan. Nag-ano talaga ako talaga ako ng ganito. Kasi ayoko talaga nakikitang dadaan ako sa labas. Tapos yung suot ko, nakakabastos. Pahamak naman yung kaibigan mo. Bakit pumayag ka kasi na ikaw? Dapat sila na lang kasi sila naman yung nakikipag-usap ng matagal. Kaya pag uwi ko, pagsasabihan ko sabihin ko sa kanya, sabi ko na nakipagkita para ikaw pumayag ka pa Bigyan daw niya ako ng 15K. Pagbigyan ko daw siya. Sabi ng matanda. Sabi ko, di na, sa'yo na yung 15K mo Ginanon ko. Sabi ko, kahit laking kalsada ako, di ako nagpapagalaw. Ginanon ko. Pero tanong ko sa'yo, Ano po?
May times naman na nagpapagalaw ka. Tanong ko lang Hindi ho. hindi talaga. Opo. Kahit operan ka ng malaking pera, ganun? Hindi ho. Pero nagka-boyfriend na po ako. Tapos, ano po ako na 16 years old, nagka-boyfriend na ako. First time ko. Tapos, inabot naman kami ng 10 months. Mm. Tapos, yun lang, first time ko lang doon sa boyfriend ko. Tapos hindi na, natakot na ako, may trauma ako sa mga ganun. So, ikaw, gusto mo, lang, talking stage lang parang ganun? Nakikipag-meet talaga ako, wala naman nagiging something sa mga nakakamit up ko. Pero yung ganito first time, nagdadala talaga ako ng kutsilyo talaga. O di, kung hindi kutsilyo, bunting na matulis. Siguraduhan lang, baka mamaya kasi, di ba? Safety first lang. E paano pag napatay mo naman yun? Ay, di po ako natatakot tumarap sa kasi dito sinabi ko naman po sa kanya na minor pa ako, ganun. Ayoko na, sabi niya kasi sa akin, nasa pa lang daw siya, 20, ganun. Bata-bata na kasi siya sa profile niya. Tapos yun, nakipag-meet up ako, kala ko talaga bata ako. Ako di ako kinakabahan sa mga ganyan kasi yung kaibigan ko nangyari sa kanya to, kasama niya ako. Nag-aantay ako sa labas. Yung mga may kaibigan ko siya akong mga nagtatrabaho sa bar. Ako, basta-basta magtitiwala sa mga ganyan-ganyan, lalo na pagka meet up ka dun sa bahay nila. Oo nga Dapat kung gusto nyo magipag-meet up, dapat sa may Jollibee, 7-Eleven, yung mataong lugar para kahit pa paano, di ba, maging panatag ka rin. Hindi yung gano'n na iuwi ka niya dun sa kanila. Pulis daw siya. Sabi niya, graduate na daw siya ng criminology. Pulis na daw siya. Tapos sabi ko, okay, siyempre kampante, siyempre pulis daw, pinakitaan pa ako ng ID. Ang bata din kasi niya dun sa ID niya. Yung pala, peke lang pala lahat. Sabi niya, sinend ko lang yung sa'yo at saka binigay ko para makapagkita ka. Sabi niya, sayang kasi. Sabi ko, kahit na, tandaan niyo na, mamaya may asawa pa kayo nag-ano kayo, gaganyan-ganyan mo kayo. Sabi ko, mga pok-pok po, i-chat ninyo, wag ako, ginanon ko. Tapos binila ko kagad siya sa FB. Ano yung mga IDs niya, iba yung itsura? Opo, parang mga kasi isang ID na naman yung sinend niya. Tapos pinakita rin niya yung meron siyang posas doon. Pero baril wala siyang pinakita. Sabi niya, ayan para alam mo talaga na pulis ako. Puti na lang, ginagamitan ko rin ang utak ko. Ganoon na kasi talaga kapag nakikipagkita ako sa mga di ko naman talaga totaling kilala. Nagdadala talaga ako ng kutsilyo. Kung hindi kutsilyo, gunting. Kasi sa daanan, muntikan na ako. Lalaki, hinihila ako bigla. Tapos, simula nung umuwi ako, umiiyak sa bahay kasi hinipuan niya ako, hinawakan yung dibdib ko, ganun. Umuwi ako, umiiyak sa bahay. Simula sinabihan ako ni lola na magdala ka lagi ng ganito. Huwag kang papayag na ganyan. Ni lola. Wala na nga tiwala sumabing yung lalaki. Kaya nagulat na lang ako. Kala ko kasi talaga, totoo kasi nga, halos 1 month and a half yata namin siya nakachat 1 month mo siyang nakakausap sa chat? Nagpas pa 1 month, hindi naman sa 2 months. Tapos, parang 1 month and a half. Tapos ngayon ka nag-decide na magipagkita sa kanya? Dapat kasi kasama ko kaibigan ko Wala, ayaw niya din kasi nga daw may pasok pa daw siya, maaga siya. Di ko na din dinahilan ko doon sa matandang yun. Kahit manghapon ako, sinabi ko na lang na Anong grade mo na? Grade 9 po. Grade 9 ako. Pabalik-balik ako Ayusin mo na pag-aaral mo para hindi ka na pabalik-balik. Oo nga Sayang naman alam mo, sayang yung araw, oras na igugugol mo kung pabalik-balik ka dyan. Dapat, anong grade mo na sana ngayon kung pinagpatuloy mo? Grade 12 dapat siguro or 12 o di kaya 11. Di ko alam kasi ilang beses din ako magpabalik-balik Bakit? Anong reason bakit pabalik-balik ka? Walang pambaon. Saka wala ring gamit sa school. Hindi ako binibilan nila mama. Ano ba trabaho ng parents mo?
Nagtitinda lang po ng plastic tsaka palamig sa Pasig Palengke. Hindi mo sila tinutulungan doon? Tumutulong ako, nagtitinda ako ng yema. Pero umayon lang sa pagtitinda kasi lagi akong nabubuli. Lagi ako, parang pag nakikita kasi yung mga suotan ko, panlalaki talaga. Ano mo? Tapos, nabubugbog ako sa danon. May times pa nga muntikan na ako mamatay eh. Nasugod na lang sa ospital. Kasi pinagtulong-tulungan ako, binugbog ako dahil sinagot-sagot ko sila sa ito. Wala naman masama sa pagtitinda namin, kaysa naman sa kagaya sa inyo, mga nagpupok-pok, di na nito. Ayun, nagtulong-tulungan ako, halos papatayin na ako, hinampas ako ng bote sa ulo. May tayo yung ulo ko. Kaya buti naka-survive ka doon yung time na yun. Anong ginawa ng parents mo nung naganon ka? Pinagalitan ako. Tapos hindi nyo barangay o pinapulis yung Hindi kasi nasiuwian na daw ng probinsya. Hinanap namin nila mama doon sa lugar na yun. Tapos kwento-kwento doon, umuwi daw ng probinsya. Ganun na lang ang gawin mo kaysa may pag-beat up pa rin ng kung sino-sino dyan. Oo nga eh. Ang mga Magbabago buhay na lang ako eh. sigurado ba yan? Parang hindi naman totoo sa ilong mo lang pinapadaan eh. Hindi, magbabago buhay na talaga ako. Magtitinda na lang ulit ako. Ayan. May negosyo talaga ako dati. Mga kapatid ko, titinda ko ni na yema, ganun. Tapos nagtindahan na rin ako, shake, ganun. Dahil malaki nga kumita sa yema. Kuya, mali yung binigay ko sa kanya location kahit doon na lang ako sa kanto. Okay, sige. Sigurado ka ha? Apo, kasi taga dyan naman talaga ako, mali lang binigay ko. Baka kasi baka kasi mamaya sumunod yung kupal eh. Okay, sige. Pero next time ate ha, huwag kang basta-basta makipag-meet up sa mga hindi mo kakilala. Tsaka huwag kang makipag-meet up doon sa bahay mismo ng tao. Makipag-meet up ka doon sa may mataong lugar like 7-Eleven, Jollibee, mga ganyan. Para walang, di ba, walang may masamang mangyari sa'yo. Ganun. Kasi babae ka pa naman, tapos ang layo-layo ng inuyan mo. Tulungan mo na lang yung parents mo na maglako-lako dyan. Hindi naman masama yung maglako-lako. Pwede pa diretso na nandun. Natakot ako busy. Sige. Ang problema. Doon po banda sa may, sorry. Sana magbabagong buhay ka na, ha? Madilim kasi dito kaya natatakot ako. Takot ka sa dilim? Oo. Kaya pag akit ko doon sa bahay nila, kagad eh, ang higpit kagad ang hawak ko sa bag ko kasi andun lang naman yung panlaban ko. Saan ba yung mga tropa mong yan? Mapagsabihan natin. Nag-uwian na yun. Matambay din kasi yun eh, pero ngayon nag-uwian na yun kasi may mapasok. Ingat-ingat ka sa susunod. Nagbablog ako, okay lang ba? Opo. Parang makikita ko nga po kayo sa FYP ko. Sa FYP po sa sa FB Live po. Talaga? Nakapalo ka ba sa akin? Parang kayo nga po yung nagsundo doon sa babae sa Kapasigan po yata, yung umiiyak. Parang feeling lang kayo po. Joyride din kasi yun eh, yung napanood ko doon. Hindi ko lang sure. Tignan mo yung Facebook page ko. Sige po. Dito na lang po. Dito na lang. Sige. Thank you po. Tandaan. Ay be, patagal ho. Kuya, pa-blur na lang nun ng mukha. Dude! Sige. Ay, ito yung Facebook page ko. Halika. Huwag ka na lang dumikit dyan sa camera para hindi ka makita. I-like mo para makita mo. Ha? Thank you. Ingat ha, magbago ka na ha.